Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So ito mainit ito kahapon ano. Tad din ako ng message dito dito sa issue na to. Ito yung regarding dun sa yung binugahan ni Vice Ganda ng ng tubig, no? So yung ano ba yun? Kasama yata sa skit yun eh. So, ito yung sa page ni Kaalaman, sabing ganun, hindi nagustuhan ng marami ang ginawang joke skit ni Vice Ganda sa isang member ng Baby Dolls kung saan binugahan niya ito sa mukha ng tubig galing sa bibig. Bukod doon ay sinabihan niya pa ito ng racist remarks kung saan sinabi nito bakit daw gano'n na nagputik siya at bakit nung siya naman ang nagbuga ng tubig ay yung tubig galing sa kanyang bibig ay biglang naging tubig kanal na daw ito. Grabe, no? Ikinagalit ngayon ito ng marami dahil 2026 na pero ginagawa pa ring punchline ni Vice Ganda ang kulay ng isang tao na dapat never mong gagawin sa modernong panahon ngayon. Naalala ko tuloy nung buhay pa si Tado kung saan ginawang punchline ang pagiging bakla kung gumalaw tapos biglang galit na galit siya. Ano sa tingin nyo? Hindi, ganyan naman talaga si Vice Ganda No? Ang nakakalungkot nito, palalampasin yan kasi si Vice Ganda yung nagbibigay ng pera dun sa show eh. Panoorin nga natin yung video na yon. Ito yung video na yun. Oh. Mhm. Eto na, iinumin ako ng tubig. Sino ba yun siya? Anong ginagawa niya? Mga muchacha! Ang ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman na mapangyayari dito. Ang sabi Ano ko, nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat nga. Nagulat ako dun sa... Eto na. Parang uncomfortable yung mga tao, no? Oh, bakit nagputik ka? Nakakagulat. Hindi siya, pati yung itsura na itong... siguro, no? Nung time na yan, kasi ganito, sometimes, no? Pag nagbitaw ka ng joke, halimbawa kasama to si ate, alam niya kasing palabiro si Vice Ganda Sa unang banat, no, hindi niya pa muna maiintindihan yung pagiging racist ng joke. 'Di ba? Wala pa yan, hindi pa maintindihan yan. Until such time na makita ng publiko yan, tapos, kasi sa totoo lang, racist talaga yun. Yung ginawa na yun, sobrang ironic sa katulad ni Vice Ganda. Na alam mo, 'di ba? Nagagalit 'yan katulad nung minention ni Kaalaman. Naalala niyo yung kay Tado dati. Grabing magalit siya noon. Every time na yung sa pagiging bakla, every time na nagiging punchline ng pagiging bakla. Pero ito dati okay pa okay pa yung ganyan, early 2000. Okay pa yung ganyan, pero pati nga yung pagsabi ng retard, di ba? Early 2000, okay pa yun pero ngayon hindi na siya magandang pakinggan. Kasi dapat maging sensitive na tayo sa mga taong may condition nun. Pati nga yung pag-mock nga ng PW. Dati noon, no, okay lang na magsabi ka na, oy, mongoloid ka. 'Di ba dati? Ngayon, kailangan maging sensitive ka na rin kasi lahat kasi ay may access na sa ultimong kahit nga mga nasa laylayan may cellphone lahat napapanood yung mga ganung bagay Ngayon kontrolado na ang jokes ngayon. Yung pagbuga ng tubig okay lang yun kasi pwede talaga nakakatawa yun Pero yung komentaryo mo after magbuga ng tubig, ba't nagputik ka, parang may ini-imply ka kasi regarding dun sa kulay ni ate. Now,
ito, mukhang nag-sorry yata siya. No? Siyempre, tatanggapin na naman ng mga tao yan. Bago po kami magpaalam sa inyo ng tuluyan sa araw nito at sa linggong to, gusto lang po namin magbigay ng isang mensahe. Nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming mga jokes o biruan dito sa Showtime, pati na rin sa mga ginagawa namin sa Memory. Ikaw lang yon. Mga joke mo kasi mga adlib, ba't may dadama yung mga kasama mo doon? Ikaw lang yon. Dadamay ka pa ng iba, ikaw lang naman may idea na ganun eh. Mar na they found the jokes offensive or insensitive. Gusto lang namin ipaalam po sa inyo na the last thing we want is to displease you o hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman, ina-acknowledge po namin ang inyong sentimiento at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. And we will try to do better. Maraming salamat po. Dapat may parusa yan eh. Kasi hindi lang isang beses nangyari yan, madami na, Vice. Kila Jessica Soho. Sino pa ba yung mga mo? Hindi lang nagreklamo yung iba eh, mga contestants na nilalait mo. 'Di ba? Sa tawag ng tanghalan, sa itsura, kahit nga sa, 'di ba nag-judge ito sa Philippine Idol ba 'yon? O X Factor o whatever. Yung si Wamos din, 'di ba? Ano 'yon? Hindi ma-break yung cycle na 'yan. Naging habit niya na 'yan eh. Mahirap yung pag nakasanayan mo na, kailangan talaga gawan ito ng paraan. Ngayon, anong paraan yung gagawin? 'Di ba? Yung parusa na naangko para sa kanya. Hindi kasi pwede yung sorry, mubuo na tayo lahat. Hindi magmamarka sa kanya 'yan. Ilang beses nang ginagawa 'yan, men eh. Yung Showtime nasa Channel 2 pa lang, 'di ba? Ilang beses nang ginagawa 'yan. Hindi naman sa pag-aano, no. Si Manny Pacquiao nga nun eh, nakapagsalita ng, sa totoo lang no, yung regarding dun sa, pangit lang kasi pagka-deliver ni Manny Pacquiao. Napanood ko yun, yung ikumpara mo sa yung dalawang hayop daw, ano ba yun? Masahol pa daw sa hayop ang pumapatol sa kapwa kasarian. 'Di ba? Pero kung titingnan mo, yung sinabi kasi ni Manny Pacquiao doon ay ayon sa faith niya. Pangit lang yung pagkaka-deliver, pero may ano doon eh. Kung para sa akin may truth doon sa sinasabi ni Manny Pacquiao eh. Biruin mo yung mga endorsement niya nag-cancel dahil doon sa ginawa ni Manny Pacquiao na yon. Yung Nike, 'di ba? Kumawala sa kanya. Maraming nagalit. Eh bakit hindi nyo magawa dito kay Vice Ganda? Di ba, men? Eh, wala eh. Alam na natin yung sistema kasi siyempre money maker ito si Vice Ganda eh. Pwede siya magganyan. Vice Ganda siya eh. Siya yung pinakamalaki ang kinikita sa noon time. Pero kung hindi nyo sasampulan niya ng matindi-tindi, Kaya sometimes, no, pagka halimbawa nag-aano to, yung nasa rally, yung nananawagan ito na yung minumura-mura niya yung mga korap, nahihipokritohan ako. Although napabor ako dito sa sinasabi niya, tungkol sa corruption, sa political standing niya, pero hindi mawala sa akin yung kahipokritohan niya. Hindi ko sinasabi maging perpekto ang lahat, ha. Walang taong perpekto. Kahit ako hindi ako perpekto. Pero do sa kanya kasi paulit-ulit na yun eh. May mga taong nakagawa ng kasalanan na dinurog ng husto,
bago nila na-realize na mali. Ito walang kadala-dala ito, min eh. Walang kadala-dala tong ano eh, si Vice Ganda eh. Kasi lagi siyang kinukonsinti. Laging tumatawa yung mga tao dun sa joke niya. Pero pagka halimbawa na-offend siya, no, pag hindi niya nagustuhan yung sinabi ng isang tao, i-call out niya talaga. Yung well, ganun talaga ang buhay eh. Slap on the wrist lang yan. Actually, kahit isuspend mo yan ng, ng 1 month, di mo maghihirap yan eh. Pero dapat, hindi mo siya, kung didisiplinahin nyo si Vice Ganda, hindi dapat sa pera eh. Yung halimbawa, isuspend mo siya, wala siyang susuldo. Hindi ubra yon, mayaman ito eh. Dapat merong magsasalita na natatagos talaga sa kanya. Kasi medyo rin ito eh. Superior din ang dating nito eh. 'Di ba? Siyempre, depensa na naman. Bakit perfecto ba? Hindi nga sa pagiging perfect. Kasi yan ang magiging depensa ng mga alagad niyan eh. Perfecto ba kayo? Walang perfecto. Kaya nga lang paulit-ulit yan eh. Yung depensa ng pagiging perfecto, halimbawa nagkamali ka once, no? Once. Pwede na yon. Twice, sige, pagbigyan na natin. Kasi, hindi naman natin lahat, hindi naman natin lahat mahukon. Pero yung ilang beses niya nang ginagawa yon, baka hindi na mabilang, hindi na mabilang. May tandaan nyo, marami pa nilait na contestant niya na wala namang kakayahang mag-explain, di ba? Well, nasa inyo pa rin yun, no? Depende sa pagiging fan nyo. Pero sana, hindi lang magaling sa pagdating sa LGBTQ ang topic. Dapat sa lahat, yung pagiging pantay-pantay isa buhay. Kasi sometimes plastic eh. Ang hinihiling na lang nilang pagiging pantay-pantay yung may kinalaman sa kasarian nila. Pero pagdating sa kulay ng balat, walang pantay-pantay eh. Nakita naman natin kung paano niya hamakin, di ba? Ako, nakakalait din ako, no? Nanlalait din ako ng tao, hindi ako magpapakabanal. Pero kung ikaw ay isang advocate ng equality, yung pagiging equal, tas babanat ka ng ganun, hindi maganda yun. Di bali sana kung sa umpisa pa lang, alam na natin na demonyo ka, di ba? Siyempre, wala nang pagbabago yun. Sino ba yung mga katulad ni Doc Ron, homophobic na yung taong yun. Kaya kahit ano sabihin nun, kupal na yun eh. Kaya kahit ano sabihin ni Doc Ron na kakupalan, kahit sa mga Muslim, kinda may intindihan mo na dahil kupal talaga yung tao. Pero yung mga katulad ni Vice Ganda na modelo-modelo ng kung ano na advocate pa ng mga yung mga equality na yan sa LGBT, tapos ganyan, men. Come on. Sige, pagtanggol nyo, may pagtatanggol nyo, no? Pero kailangan talaga mabigyan ng sample yan. Kasi kung paanong sample yan, dapat yung tatalab sa kanya. Siguro kailangan may magsalita. O siguro sariling organisasyon niya, yung i-disown siya ng LGBT community dahil doon sa mga racist remarks niya. Kasi pagdating kasi sa woke itong mga to mortal sin yun eh. Yung laitin mo yung isang tao base sa kutis. 'Di ba?
Anyway, bahala kayo, ano. Yan lang ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.